Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-usapan natin ang classification ng mga taxpayers at ang reduced penalties ng micro and small taxpayers alinsunod sa EOPT Act. Under the Ease of Paying Taxes Act or EOPT, nagkaroon ng update sa pag-classify ng sale of goods and services. Isa na lang ang term which is gross sales. Nagkaroon din ng update sa invoicing requirements. Ang official receipts ay hindi na primary source document kapag may benta. Ang gagamitin na ngayon ay invoice. And nagkaroon din ng update kung paano ma-determine ang VAT threshold which now takes into consideration ang Consumer Price Index ng Philippine Statistics Authority. Pinag-usapan ko more in detail ang mga topic na ito sa video ko tungkol sa basics ng EOPT Act for micro and small taxpayers. Yung video ay nasa description ng video na ito. Ayon sa batas ng EOPT, as implemented ng Revenue Regulation 8-2024, nagkaroon ng bagong classification ang mga taxpayers, which are as follows. So ang micro taxpayer ay mga businesses na ang kanilang gross sales for the taxable year ay hindi umaabot sa 3 million pesos. Normally, sila po ay mga percentage taxpayer dahil hindi umaabot sa VAT threshold na 3 million ang gross sales nila. For small taxpayer naman, pwedeng VAT registered business kasi ang range ng gross sales nila ay more than 3 million pesos pero less than 20 million pesos. Next naman ay medium taxpayers na may gross sales na umaabot sa 20 million pesos pero less than 1 billion pesos. At lastly ay ang mga large taxpayers na normally handled na ng large taxpayer services ng BIR na umaabot sa 1 billion or more ang kanilang gross sales. Take note na net of VAT ang basis ng gross sales. Also, ignoring any other deductions sa gross sales tulad ng cost of sales at cost of services. Halimbawa, may isang bakery registered under the Barangay Micro Business Enterprises or BMBE na may accumulated gross sales from cash sales and sales on account for the year amounting to 395,000. For BIR tax purposes, ano ang classification ng bakery? Ang sagot ay micro taxpayer dahil ang total sales ng taxpayer ay not more than 3 million pesos. Sa second example natin, may isang merchandiser na sa second quarter pa lang ng taon ay meron na itong total gross sales na 2.8 million pesos. Sa ganitong case, i-advise ng BIR na mag-update na ng registration for VAT dahil mataas na ang chance na mahihit na ang 3 million pesos na VAT threshold during the year. For purposes of classification, micro taxpayer pa rin ang merchandiser during the second quarter pero magiging small taxpayer na ito kapag naging more than 3 million na ang gross sales during the year. So isa sa mga benefits na binigay ng EOPT sa mga micro and small taxpayers ay ang reduction sa penalties. Ayon kay BIR Commissioner, layunin ng reduction ng penalties ay para mas padaliin ang tax compliance ng mga nagnegosyong Pilipino. So ito ang mga reduced penalties available para sa mga micro and small taxpayers. Sa mga taxpayers na hindi makapag-file ng return on time, ang civil penalty rate ay 25%. Pero for micro and small taxpayers, sila ay may reduced rate na 10% for the unpaid tax. For interest rate naman, reduce ang interest rate from 12% to 6% of any unpaid amount of tax. For compromise penalty, sa case naman ng mga criminal violation not involving fraud or panlilinlang, meron ding reduced compromise penalty rate na 50%. Sa mga nabanggit ng Annex A ng Revenue Memorandum Order 7-2015. For effectivity ng reduced penalties for micro and small taxpayers, it should be after the effectivity of the EOPT law which is January 2024. Halimbawa, isang taxpayer ay isang self-employed sa Pilipinas. Walang back taxes at second quarter income tax lang ang hindi na-file ng August 15, 2024 na may income tax due na 7,500. Magkano ang total amount due kung nasettle ang unpaid taxes ng September 30, 2024? To compute ang penalties, ang compromise penalty ay 500 pesos dahil ito ay failure to file a tax return
At dahil classified as micro taxpayer, merong 50% reduction from 1,000 pesos. Ang civil penalty naman ay 10% of 7,500, which is 750 dahil sa pagiging isang micro taxpayer. Ganun din sa interest rate. Dahil sa reduction to 6%, ang interest due from August 15 to September 30 ay 56.71, computed as follows. Ang total penalty ay 1,306.71 and then add ang tax due na 7,500. Ang total amount due para masettle ang unpaid income tax ay 8,806.71. And that's it. So kung nakatulong itong video nito, pwede nyo panoorin yung video ko tungkol sa updates on micro and small taxpayers under EOPT. Yung video ay nasa description ng video na ito. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.